Mga kabarkada, madalas silang laman ng balita pero ang totoo, hindi nyo pa rin sila kilala. Ang mga taong may malaking pangalan, paano mo nga ba mapagkakatiwalaan? Ako, si Anthony Taberna, ang mga tanong mo, ako na makikipag mano-mano. Pinaghiwalay na mahigit 18,000 boto noong 2007 elections sina dating Senador Juan Miguel Zubiri at Senador Aquilino Coco Pimentel III na naging dahilan para magkaibang landas ang kanilang tinahak sa loob na mahigit 4 na taon. Naupo si Zubiri bilang senador matapos siyang maiproklamang 12th winning senator, samantalang ang nasa ika-13 pwesto na si Pimentel ay hindi tumigil sa pagkilos para mabawi ang upuan sa Senado na ayon sa kanya ay inagaw ng hindi karapat-dapat sa posisyon. Nang lumutang sina dating ARMM Governor Zaldi Ampatuan at dating Maguindanao Election Supervisor Lintang Bidol, napilitang mag-resign si Zubiri bilang senador noong Agosto 2011 matapos kumpirmahing makinabang ito sa dayaan sa halalan. Ang pagbibitiw ni Zubiri sa posisyon ang nagbigay daan naman kay Pimentel para makapanungkulan bilang senador kahit 1.5 taon na lamang ang nalalabi sa kanyang nawalang termino. Nakalinya sanang magkasama sa senatorial lineup ng United Nationalist Alliance o UNA sina Zubiri at Pimentel. Dahil sa pakikipag-alyansa ng PDP laban sa partido ni dating Pangulong Joseph Estrada, subalit hindi umano ito masikmura ni Coco kaya lumundag na lamang siya sa Liberal Party ng Pangulong Noynoy Aquino. Tahas ang sinabi ni Zubiri, kung nakinabang man siya sa dayaan sa eleksyon, ay wala siyang personal na nalalaman dito, subalit hindi ganito ang pananaw ni Pimentel. Ang kandidato dapat binibigyan ng mga botong generated by Pandaraya, dapat i-reject niya yan. Sa mga magkakahiwalay na survey, palaging lumulutang ang pangalan ni Zubiri at Pimentel na makakasama sa Magic 12 kung sakaling ngayon gaganapin ang eleksyon. Kung pareho silang tatanungin, pareho silang biktima ng dayaan sa halalan. Nakaupo na mahigit 4 na taon si dating Senador Juan Miguel Zubiri pero nakapwesto rin ng 1.5 taon si Senador Coco Pimentel. Kung sila nga ba inadaya ng isa't isa, sino sa kanila ang tunay na may pakana? Ang ating makakamano-mano ngayong gabi, Senator Coco Pimentel. At nandito rin po si Senator Mig Zubiri. At kasama rin po natin ang mga first-year Mascom students ng ICCT Colleges ng Cainta Rizal. Gentlemen, magandang gabi po sa inyo. Senator Coco. Magandang gabi. Magandang gabi. Maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo sa aming imbitasyon. Well, unang-una, bago po yung pinakamalaking isyong laging na kukulapol sa inyong dalawa, gusto ko lang po kayong tanungin sa ilang mga pangunahing isyong pambayan na ika nga ay hugging the headlines sa mga panahong ito. Senator Coco, ano po ang masasabi nyo dito po sa patuloy na stand-off sa Sabah? Ano po ang ginawang pag-handle ng administrasyon? Tama ho ba o mali? Ako, gusto ko sana peaceful and just ang resolution dyan sa Sabah issue. Wala sanang nagbuwis ng buhay, pero meron na. So ang ating panawagan ngayon, wag nang lumaki ang numero ng casualty. And sa tingin ko, tama naman ang ginawa ni President Pinoy. No? Actually, in the constitutional order of things, pagdating sa foreign relations, talagang presidente ang may call dyan eh. Kailangan suportahan natin siya. Senator Migs, sa isang maikli po, tama po ba o mali ang paghawak ng administrasyon dito na nagbista po ng buhay ng marami nating kababayan? Sa aking pananaw, mali. Bakit po? Dapat sana kinausap man lang ng high-level delegation ang ating mga Sultan Nakiram ng Sultanate of Sulu para hindi naman sila magsagutan doon sa mga press conferences lamang. Ang nangyayari, may issue statement yung Malacanang, issue din ang statement ng Sultanate of Sulu. Nagkakaroon ng animosity, nag-aaway-aaway sila, napabayaan tuloy yung mga tao doon sa Sultanate, sa Sabah. Ang nangyayari po, kawawa-kawawa po tayo na yun, Anthony. Parang tinatratong mga aso ang ating mga kababayan sa Sabah na yun. Masadong grabing human rights violations na ginagawa doon. Walang media makapasok, walang tao makapasok. ICRC natin, Red Cross, hindi makapasok. Dapat na yun ay sumigaw na po ang ating Pangulo at sabihin niya, uy, tigil na yan. Kayo po ba sa una oposisyon talaga? Opo. Well, alam mo kami, basta maganda naman ang
pamamaraan ng pagdala ng ating Pangulo dito sa renda ng gobyerno, ay tutulungan po namin siya. Pero pagdating sa mga ibang issue, katulad niyan, yung trampling of the due process of law, ito problema sa SABA, ito problema sa iba't ibang issues na nakikita po natin na nandun pa rin ang kahirapan sa ating mga kababayan. Pagka po ba hindi kasama sa una, kalaban po ng... pag hindi po kasama sa Team Pinoy, ay kalaban talaga ng administrasyong Aquino? Ganun po ang tingin niyo? Hindi naman totoo yan. May pag sinabi mo kasing kalaban na magiging unreasonable na ang relationship ng administrasyon sa kanila. Apa. Pero hindi totoo yun. Pero kami sa Team Pinoy, all for one for all, kaming 12 na kandidato. We always say na, vote straight tayo. So, ibig sabihin nun, ang natural consequence nun, ang una, hindi namin pinapabotohan sa aming supporters kasi 12-0 ang aming panawagan eh. But it's good ngayon na yung sasagot ni Mig sa last question, lumalabas na talagang among the una members, si Mig ang pinaka-opposition kay President Aquino kasi he is now in attack mode. Hindi naman. I mean, kasi sila Vice President Binay, hindi ganun kabigat din yung kritisismo nila kay Saba. Siguro dapat pakinggan ni Senator Coco yung mga campaign rallies namin. Hindi lamang ako. Opo. Babalikan ko lang po yung, actually ito po yung susunod na tanong ko, nasagot naman na po ni Senator Migs. Okay, given naman, umaangat po ayos sa numero, ang ekonomiya ng bansa, stock market, etc. Pero bakit po ba bigo ang administrasyon na ang magandang takbo ng ekonomiya mag-trickle down dun sa mga maliliit nating kababayan? Well, pagdating kasi sa trickle-down effect, talagang it takes time. I mean, si Pinoy nakaupo lang ng 2 years and 6 months. Pero yung sinasabi ang issues na release ni Migs na marami pang problema, gano'n. Malapit nang mararamdaman po ng taong bayan, kung hindi pa man nila nararamdaman ang epekto ng tuwid na daan na tamang pamamalakad ni President Aquino, dahil meron na nga tayong savings ng 250 billion pesos just from not being corrupt. Sa hindi interesado sa pera ng taong bayan, 250 billion na ang savings. So, gagastusin na yan sa tamang sa additional projects, sa tamang mga projects. So, malapit na po mararamdaman na rin sa mga hindi pa nakakaramdam. But I'm telling you, umiikot din kami, marami din kami positive feedback na nakukuha. Anthony, siguro yung positive feedback na kinukuha nila, dahil yung mga tao po nila sa crowds, yung mga member ng CCT, conditional cash transfer, binibigyan po sila ng 1,000, alam mo naman yan, boss, binibigyan po sila ng 1,400 pesos a month. Kaya tuwa po sila sa biyaya na binibigay. Pero tanggalin mo yung CCT, tanggalin mo yung 42 billion na yan, collapse po yung buong bansa. Pero hindi naman totoo na lahat ng crowd namin tayo mga CCT. Actually, meron nga kami rally, wala ka din doon, Migs, no? Tinatanong, sino ba dito tumatanggap ng CCT? Wala nga nagtaas ng kamay. So that was a rally na walang CCT recipient. Okay, puntahan po naman natin puntahan po naman natin yung krimen. Tama po bang sabihin na mas grabe ang kriminalidad o ang antas ng kriminalidad ngayon kumpara sa nakaraan? Ikaw nagre-report, Anthony, araw-araw sa new news program. Nakikita mo, napakagrabe po ang binabalita na yan. Parang sa akin pananaw, dumadami. Bakit? Dumadami. Parang, hindi ko po alam. Siguro hindi po sila natatakot. Yung kriminal, hindi ko naman sinasabi na kasalanan po ni ating Pangulo. Sinasabi ko lang, parang hindi yata sila natatakot sa ating mga batas. Senator Coco, doon po sa antas ng kayo po isang abogado. Malaking improvement pa ang kailangan sa peace and order situation. Tama. Ako mismo na-alarma, pero hindi ko masabing mas marami ngayon kaysa noon kasi mahirap magkumpara eh. But we could do better kasi alam mo na, kada buhay mahalaga. So, one life lost is one too many. Ang sabi po ng Team Pinoy, matuwid na daan. Ang sabi po ng una, magandang daan o daang maganda. Ano po ba talaga mabuti sa bayan? Senator Coco. Alam nyo, ang laki ng epekto na naramdaman natin kung yung leader natin honest, no? Yung tuwid na daan, diretso. Tapos, kasi susundan ng honesty, yung tamang
programa para sa taong bayan. So, kasi kung dishonest ang Pangulo, kahit na yung mukhang tama na programa, alam mo na kalokohan yun kasi dishonest nga yung leader eh. So, napaka-importante po na honest ang nasa taas, ang leader, tinuturo tayo sa tamang daan, tuwid na daan, dito tayo. And then, mararamdaman natin with the proper programs, mabilis po ang pag-asenso ng ating bansa. Bakit po magandang daan? Magandang daan. Kasi alam mo yung tuwid na daan, makitid yung tuwid na daan nila eh. Ilan ng taong nakikinabang na yun. 40 pamilya lang ang yumayaman. Ang gusto natin maganda ang daan para sa buong bansa. Universal healthcare, yung inaatake ng aking kaibigan na isa fraud. Universal healthcare, yan ang kailangan ng taong bayan. Tamang pagkain, kailangan nilang murang pagkain. Kailangan maramdaman po ng taong bayan ang asenso ng ating gobyerno. Yan ang gusto po namin sa una. Sa una, gaganda ang buhay ng masang Pilipino. Okay. Mamaya po, gusto kong marinig yung paliwanag nyo tungkol sa 95 million Filipinos na magkaka-PhilHealth eh. Inaatake nyo raw po yun eh. Dahil sa, mamaya po, relax okay. lang po dyan Senator Coco. Kuya Mig, sandali lang po. May napapansin ho siguro yung mga nanonood sa atin, pati po sa kanilang mga tahanan. Ba't ba hindi natin pinag-uusapan, ika nga yung elephant in the room? Yung isyong, ika nga yung nagdala sa kanilang dalawa dito po sa ating mano-mano. Sa ating pong pagbabalik, pag-uusapan po natin ang walang katapusang sumbatan ng dayaan sa pagitan po ng dalawang gwapong mamang ito. Wala pong bibitaw, magbabalik po ang mano-mano. Unang tanong, kailan po matitigil ang pag-ungkat nyo sa dayaan noong 2010 elections? Unfortunately, nag-react kasi si Migs dun sa aking kanta na hindi ko naman siya pinapangalanan. Ano dun ba sa yung kanta nyo? Ano nga ho ba yung kanta nyo? Meron kasi akong ginawang kanta na Imagine There's No Cheating. Wala po tayong kasalanan dyan. Yung sa nangyari sa Maguindanao, wala po akong kinalaman dyan. Babalik po ang mano-mano, kasama pa rin po natin Senator Aquilino Coco Pimentel III. Senator, magandang gabi uli po sa inyo. Po. At siyempre po mula po sa una, si dating Senator Juan Miguel Zubiri. Senator, well, siguro, sabi nga po namin kanina pa siguro naghihintay yung ating mga kababayan kung ba't ba natin hindi natin tinatanong to. Unang tanong, kailan po matitigil ang pag-ungkat nyo sa dayaan noong 2010 elections? 2007 elections. Actually, ako, huminto naman ako sa kakatira na kay Migs tungkol dyan. Pero siyempre, ang aking main message is, mahalaga pa rin sugpuin ang pandaraya o labanan ang pandaraya. Kasi hindi lang sa eleksyon ang dayaan. O, may mga pang-araw-araw tayong mga pandaraya na na-encounter natin. So, dyan, tutulungan natin yung mga kababayan natin dyan. Kasi nga, biktima ako ng pandaraya eh. Handa akong magtiis. 4 years akong nag-struggle. So, unfortunately, nag-react kasi si Migs dun sa aking kanta na hindi ko naman siya pinapangalanan. Ano ba yung kanta nyo? Ano nga ho ba yung kanta nyo? Meron kasi akong ginawang kanta na Imagine There's No Cheating. Oh, yun, wala naman hindi ko naman pinangalanan si Migs dun. Pero may narinig ako na nag-react siya ron at pati yata tatay ko, dinamay pa ni Mig sa kanyang reaction sa automated election yung system. Senator Mix, do you feel alluded to dun sa kanta Alam mo, na hindi yun? lang sa kanta. Okay lang sa akin yung kanta eh. Pero sa mga speech niya, tsaka mga kausap niya, sa mga gatherings, ay binabanggit niya na dinaya siya. Tapos nababanggit yung pangalan ko. Pag nilalabas niya, ako nandaya sa kanya. Ang katotohanan niyan, Anthony, for the record, at alam po ni Senator Pimentel niya, kasi wala nga silang tinapon sa akin ng mga kaso eh. Wala po tayong kasalanan dyan. Yung sa nangyari sa Maguindanao, wala po akong kinalaman dyan. At lahat po kami ay nabiyaya. 2 po ang kandidato na bigyan ng mataas na score dyan. Kasama po si Senator Coco Pimentel, doon sa 2 po. Na kung peke talaga lahat yan, ay lahat po kami may guilty. Ika nga, sa beneficiary. Pero yung importante dyan, wala akong kinalaman dyan, wala akong kasalanan dyan. At number 3, ginawa ko yung tama. Nung paglabas nitong 2 witness, ako po'y nagsakripisyo ng sarili at bumitiw sa pwesto alang-alang sa delikadesa, integridad at malinis sa pangalan. Pero ako, Anthony, since kabisado ko yung kaso ko, hindi na magbabagong isip ko na si Mig Zubiri, hindi naman siya victim of fraud, beneficiary, the biggest beneficiary of the fraud in 2007. Kasi nga, he did not win, hindi siya nanalo, and yet naka 4 years and 2 months in office. Napakasakit naman po noon. So,
Actually, kahit anong argumento gawin natin, hindi magbabago yung isip ko dyan kasi hinandle ko yung sarili kong kaso, alam ko. Teka po muna, ang lagi ko po naririnig kay Senator Mig Zubiri, siya po ay benepisyaryo lamang ng dayaan sa Mindanao, pero hindi siya nandaya. Kayo po ba naniniwala na benepisyaryo lang siya at hindi siya nandaya? Well, ganito kasi ang aking theory, Migs, ano? Pagdating sa operation sa ground, ibang kumilos doon. Pero pagdating sa legal defense, nakatoka kay Migs yun. Siya ang nag-defend, nagbigay ng legal defense sa tainted Maguindanao results all the way magmula sa provincial canvassing level, national canvassing level, Supreme Court, hanggang sa Senate Electoral Tribunal. He defended the Maguindanao results. So, ang aking conclusion, he was part of the conspiracy to provide the legal defense. Ba't niyo po siya dinemanda? Kasi susunod na lang yun sa tamang panahon. I-demanda niyo rin. Depende na kasi alam mo nga. Alam mo, Anthony, hindi naman niya ako kain-demanda kasi wala naman talagang ebidensya. Yung punto dun, Anthony, I did not defend. Sino ba naman sinaulong politiko na pinoclaim ng COMELEC at inapheld ng Supreme Court to end bank resolutions unanimous. Yung panahon pa ni Chief Justice Puno, na nagsabi, ako ang karapat-dapat umupo bilang senador. Kung meron pong protesta, dalhin po sa Senate Electoral Tribunal. Naalala mo yun, dinala ko pa yung dokumento sa'yo, Anthony, sa programa mo. Yan ang tama. May proseso po. At nung hindi pa namin nabubuksan yung balote, nung lumabas nga na, ito nga nangyari, nung lumabas nga itong mga issues na pineke nila yung mga balote, ito lumabas na meron din po siyang nakuha na almost 80,000 votes, 79,000 votes. Hindi ba yan beneficiary din siya? Kahit pa paano, beneficiary din siya? Kaya sabi ko nga, yung ginawa ko pagre-resign, yan isang pinakamasakit na, for me, the toughest decision for any politician, pero my proudest moments. Pinagmamalaki ko po yan. Kasi wala naman akong kasalanan doon. Kabisado ko yung kaso ko. Well, just to correct the figures, 67,000 votes yung binigay sa akin sa Maguindanao. Kay Mig Zubiri, 195,000 votes sa Maguindanao. Out of 197,000 voters who voted. 2,000 lang di bumoto sa kanya. So, ang ibig sabihin nun talaga, part ng dayaan yan na yung mga biktima na gusto mong tirahin, bibigyan mo rin ng boto para hindi sila makaangal kasi ituturo sila ng beneficiary. Ikaw din, may boto ka. Nandaya ka din. Part po yan. Alam mo, Anthony, part na po ng strategy po yan. May pagka-hipokrito din yung sagot niya. Dahil nandun din po si Senator Ed Angara. Katabi ko sa score. Senator Joco Arroyo. Kasama po niya sa Senado. Ba't ako lang tinitira niya? Ba't tayo yung tirahin? Bakit po ba? Yun nga, kasi kung nakita mo yung score, 197,500, 197,100, 197,000, Team Unity. Yung Team Unity magka-dikit yung, Ba't ako lang inaatake ni Senator Coco? Wala naman akong naririnig tungkol sa galit niya siguro kay Senator Edgar Angara. Mix, ganito kasi yung Mix. Ako na lang natatarget eh. Ganito kasi yung point ko, ganito eh. Kami kasi, si Migs ang na-proclaim imbis na ako, na tunay na nanalo. So, ang kaso between us. So, ang pag-revision ng balota, ang in-examine lang na boto ni Migs Zubiri, boto ko, hindi na sinama sila Angara, sila Arroyo, sila Joker. So, hindi na sila talaga party dun sa kaso. So, pero pagdating sa history, kung sino yung mga nanalo sa Maguindanao in 2007, 12-0 po doon. Lahat ng Team Unity, nagkukumpulan sila ron sa taas. Dali lang po. May tanong po tayo. Ang tanong po yung manggagaling sa grupo ni former Senator Mig Zubiri para po kay Senator Coco Pimentel. Sino po yung magtatanong dyan? Ako po si Limuel, sir. Sa halos dalawang taon po ninyong pag-upo sa Senado, ano po yung mga batas po ninyong nagawa at programa upang maiahon ang mga taong bayan na hikahos sa kahirapan? Magandang tanong. 1 year and 5 months actually. Kasi last January, hinto na yung legislative work. Well, ang binigay kasi sa aking chairmanship is electoral reform. So, in fact, kinilala ako ng mga colleagues ko na parang expert sa election law or election reform kaya binigay sa akin. And meron po tayo, sa loob na maikling panahon na yon, meron po tayong 5 measures na at least magiging batas. Ang isa, nagkaroon kami ng General Re-Registration of Voters sa ARMM, kasama Maguindanao, para naman mapagbigyan din ang ARMM ng pagkakataon na linisin yung reputasyon nila na cheating capital of the Philippines. So, magandang nangyari. From 1.7 million voters sa ARMM, pagkatapos po nung panukalang batas ko na nag-General Re-Registration, 1.3
1.3, 1.4 na lang sila ngayon. So, nalinis ng 300,000 votes. Imagine mo, not less than 300,000 votes. And then yung apat pa na panukalang batas, kapipirma lang ni President Aquino nung dalawa, yun yung accessibility law, yung meron tayong special precincts for persons with disabilities and senior citizens. Tsaka yung biometrics registration law, and then meron din tayong yung Overseas Voting Act, inayos din natin. Tapos ang ating local absentee voting for media. Marami akong bills pero hindi naging batas unfortunately because masyado maikli ang panahon. Susunod sa Mano-Mano. Sir Mix, tanong ko po, kilala kayo bilang masugid na taga-suporta ni dating Gloria Macapagal Arroyo. Kumusta na po ba ang relasyon nyo at pagsasamang ninyong dalawa? Sino ba yung mga sip-sip kay Yung mga spokesman niya, lahat yun, mga kasamahan ko noon, mas masipsip pa nga yun kaysa mga membro lang katulad namin. Tinutulak ko po yung Universal Healthcare Program, Socialized Medicare. Lumang tugtugin na kasi yan sa eleksyon, ang magic word dyan, libre. Anyway, may tanong po ang mula po sa grupo ni Senator Coco para kay Senator Mix Subiri. Magandang hapon po sa inyo. Ako si Vicente Yasul, Barangay Kagawad ng IBC Marikina City. Sir Mix, tanong ko po, kilala kayo bilang masugid na taga-suporta ni dating Gloria Macapagal Arroyo. Kumusta na po ba ang relasyon nyo at pagsasamang ninyong dalawa? Alam mo, hindi ko na siya nakikita noong 2010 pa. 2010, umalis na ako sa lakas, CMD. 3 taon na kami hindi nag-usap. At alam nyo, itong ginagawa po nilang labeling ng mga kasamahan, pangit yun. Dahil sa tauhan ni, halos lahat ng tauhan ni President Aquino ay lahat kasamahan namin sa lakas CMD. At masipsip pa kay Pangulong Arroyo. Sino ba yun? So, totoo yun. Sino ba yung mga sip-sip kay Yung mga spokesman niya, lahat yun, mga kasamahan ko noon, mas masipsip pa nga yun kaysa mga membro lang katulad namin. Yung LP, lakas pala. Nung 2010, yung LP, lakas pala. Totoo yun. Kasi nung pag-alis po namin, noong 2008, 2009, yung member ng LP ay mga 20 lamang, 25. Alam mo naman yun, Anthony. Nagkakasya na po sa isang Volkswagen. tumaas po yung rating ni Pangulong Aquino. Nung tumaas talaga ng tumaas, naglipatan na. Pag mag-dinner po kami ng mga lakas, wala na po nandun na pala sa kabila, nasa White House na, kung saan-saan po. Kaya hindi maganda po yung labeling. Yung maganda po, kung ano po nagawa mo sa taong bayan, may track record ka ba, may bad record ka ba, may korupsyon na issue na nakatag sa'yo, o may nagawa ka masama para sa taong bayan, yan yung tama. Ako, bisita lang ako sa LP, pero napansin ko itong LP, meron silang party discipline. Pero hindi ako LP so hindi mo ako ma-accuse na pala. Okay, sandali lang po. Meron tayong mga magtatanong na estudyante mula sa ICCT colleges. Sino bang... sige, ba't pakilala ka, Neng? Ako po si Ivy, galing po ng ICCT colleges po. Alam naman po nating mahirap at magulo po sa loob ng politika. So, ano po yung rason na, kung bakit, rason po na nag-udyok sa inyo para sumali ulit at tumakbo bilang pagka-senator po, Ginoong Subiri? Opo. Alam mo, marami pa ako nakabinbin ng mga panukalang batas na gusto ko itulak. Magandang tanong mo yan, kasi itinutulak ko po yung Universal Healthcare Program, Socialized Medicare. Ginagawa ko po yan sa Bukidnon. Libre yung gamot. Libre yung consultation sa doktor. Maganda po equipment, CT scan, X-ray, ultrasound. Ginagawa po namin sa Bukidnon, pero sa iba't ibang mga probinsya katabi namin, wala po silang ganyan. Ang gusto ko, panata ko, na maging batas ito para sa buong bansa. Alam mo, Anthony, galing ako sa Katil, Davao Oriental, nung pagkatapos ng Pablo. 4 days after Pablo, pumunta po kami ni Senator Gordon doon. Nakita ko lang, dyan ko nakita, na isang sanggol, wala pang 1-year-old, na hindi makahinga, namamatay sa harap mo. Umiyak ako dahil wala akong magawa, wala kami magawa. Ayoko na nga sumakay sa helicopter dahil gusto ko ibigay sa bata yung aking seat sa helicopter, pero hindi siya makasakay dahil ang laki-laki ng oxygen tank, hindi kasa sa helicopter. Kaya, alam mo nangyari, wala pang 2 araw namatay yung bata. Hindi pwedeng ganito mangyari sa ating bansa.
kung ano-ano mga modern equipment, panay iPad na nating computer, pero marami pa tayong mga maralitang Pilipino, mga kababayan, na namamatay dahil wala po tayong eksaktong programang pangkalusugan para sa kanila. Kaya bumabalik si Mig Zubiri, ipinaglalaban ko po yan. Ito na muna. Senator Coco, bakit para hindi ka gilid sa universal healthcare na pinapromise? Hindi naman. Tinatanong ko lang na yung detalye. Kasi sometimes, alam mo na, sa lumang tugtugin na kasi yan sa eleksyon, ang magic word dyan, libre. Pag sinabi mong libre, nakukuha mo yung boto ng tao. Kaya ang hiningi ko lang naman, ano yung detalye. Alam ko naman na magaganda ang structure ng hospital sa Bukidnon, but siguro yung systems nila, pag-aralan nila na mabuti to improve. Actually, baka nga yung bill ko pa ang makakatulong dyan sa health na program ni Mig Zubiri dahil meron akong bigger pie, bigger slice bill na magbibigay ng karagdagang pondo sa local government units kasama ang probinsya, city, munisipyo hanggang sa barangay. At kung tutuusin, I think this is a local initiative. So, I mean, mas maganda ang bill ni Senador Coco Pimentel. Bigger pie, bigger slice bill. Yung problema kasi sa bigger pie, bigger slice, kung corrupt yung nananatili dyan, yung bigger pie ilalagay sa korupsyon. Dapat ito yung national program na may batas. Para itong pondo ng gobyerno, ilalagay for health services. Kasi nangyayari na yun, kaya hindi lahat na yung ganitong programa, Anthony, dahil ilalagay po nila sa infrastruktura. Ang 20% LDF fund nila, Local Development Fund, ay ginagamit sa isang kalsada lamang para pag nanakawan yung pera. Ay hindi na dapat pwedeng ganun. Dapat may batas tayo na yung programa ay para sa socialized Medicare, para sa ating mga kababayan. Parang mas maganda kung pareho kayong manalo. Ano Kaya ba? alam mo yung... Senator Coco, sandali lang. Hindi ba mas mainam yun? Mukhang magko-complement yung proposal niyo. Pero alam mo, meron kasi kaming team. So, ayaw niyo manalo si Senator solid Mig tayo Zubiri. na party discipline, yung sinabi ko kanina. Well, anyway, ako ay naniniwala sa local autonomy, kaya yung bigger pie, bigger slice. Tapos kaya nga yung right of suffrage, inaalagaan natin, ini-enhance natin, para nga yung local official na corrupt ay mas madaling patalsikin ng kanyang mga constituents. So that's why you have to also enhance and protect the right of suffrage. Okay. Sandali lang po at panaynagan nun ng aking producer. Meron pong tanong, ilan nating mga kababayan? Meron pa ba kayong tanong? Meron akong tanong. Hindi po ba kayo magpapayaman sa inyong pwesto? Ako, wala naman po akong bad record sa corruption. Wala po naman na bahid dungis ang aking pangalan. Pagdating po sa corruption, never po. At alam nyo, ako po isang simpleng tao. Wala nga akong bodyguard, di ko ginagamit yung aking privilege plates. Simple lang aming sasakyan. We live simply. Isa po akong taga-Bukidnon, isa po akong taga-probinsya. Kayo pa, Senator. Well, ito, serbisyo publiko lang po ito. Alam niyo naman ang tatak Pimentel. Serbisyo na may prinsipyo pa. Hindi po kami nagpapayaman sa aming pwesto. Kung simple si Migs, mas simple ako. I live in middle class subdivision in Marikina na wala pang gate ang aming subdivision. So, binabaha pa kami ng undoy. So, okay lang po yun. Meron pa akong tanong, isa po nating kababayan. Mayroon akong tanong, mayroon bang pabahay ang gobyerno sa tulad namin na mahirap? Pabahay, kayo na po mauna, Senator Coco. Well, alam ko may programa and precisely ang housing czar natin, si Vice President Binay at lahat ng mga housing agencies nasa kanya. Pero syempre, sa backlog, alam kong malaki ang backlog, libo-libo, pag-construct mo ng bahay, it takes time. So, yung development pa ng lugar. Pero meron pong programa and ongoing po yan. Ako, Anthony, hindi lang sa salita, nasa gawa. Meron akong pabahay program na ibinigay sa mga typhoon victims sa Albay. Ito, daraga, makikita po nila, itong housing units, 250 po sa aking PDAF, 250 units ang napatayo namin, pati classrooms, daycare centers, health centers. So yan, hindi lang nagsalita, hindi pangako, ayan ay gawa. Thank you po, gentlemen. Mamaya po, ibibigyan naman natin ang pagkakataon si Senator Coco at si dating Senator Mig Zubiri na tanungin ang isa't isa. Kaya kapit lang po mga kabarkada, magbabalik pa rin po ang Mano-Mano. Naalala ko kasi noong 2007, nung nagkakadayaan na, si Mike Defensor, publicly sinabi niya, wag na kayo mandaya for me. Nagtataka lang ako ba't hindi mo kinopya yung ginawa ni Mike Defensor. Alam mo, Senator Coco, alam mo, pinsan ko yung asawa mo. Talagang ninapitan niya po ako at sinabihan niya ako that she is a battered wife. Baka una sa lahat, baka ma-libel ko na ito si Mig Zubiri.
Nagbabalik po ang mano-mano. Kasama pa rin po natin Senator Coco Pimentel ng Liberal Party. Hindi pala, PDP laban, pero Team Pinoy. Team Pinoy. At si dating Senator Mig Zubiri ng una. Okay, marami na tayo napag-usapan kanina, pero siguro magtanungan nga muna kayo, kayong dalawa. Sino gustong mauna magtanong? Sige po. Mix na, una. Sige, ako na. By age. Sige, ako na magdi-decision. Senator Coco, kayo na po una magtanong. Well, ang tatanong ko kay Mix ganito. Naalala ko kasi noong 2007, nung nagkakadayaan na, si Mike Defensor, publicly sinabi niya, wag na kayo mandaya for me. Sabi ni Mike. Talo siya. Nagtataka lang ako ba't hindi mo kinopya yung ginawa ni Mike Defensor kasi obvious naman na manipulado yung resulta ng Maguindanao. Nakaupo ka tuloy ng 4 years sa Senado. Pati PDAP mo, na pagmamayabang mo, dapat sa akin yan, 4 years of PDAP. So, ganun ba? Sana, kung from the very start, that would have been the real, principled action of a real gentleman. Yun ang ano ko eh. Abogado si Senator Coco. Alam niya naman may proseso po di ba? Everything is with regularity. Lahat yan, lahat ng COCs, lahat yan. Hanggang binuksan mo yung balota talaga yung ultimate decision maker. Ayon sa proseso, dyan po ang dinaanan namin na proseso. Meron po ng municipal canvassers, provincial canvassing board, hanggang dumating sa national canvassing board. Ang sabi nila, regular lahat. Lahat ng mga balota. So, lahat ng mga ballots, tsaka yung COCs, regular. So, ang nag-proclaim sa akin, COMELEC, tsaka Supreme Court, babalikan ko po, Supreme Court, 2 beses po nagdesisyon ng Supreme Court. Hindi ko naman alam ano nangyayari sa ground operations na ito sa ground ng iba ng kandidato. Katulad na kahapon, nasa Makati po kami, noong isang araw, nasa Cavite po kami. Sa buong Pilipinas, walang pong probinsya, hindi po natin mamomonitor kung anong ginagawa ng local level. Dahil kung nandadaya sila, baka nandadaya sila para sa sarili nila at dinadala po nila yung team nila. Yung nakakatakot yung pronouncements na yun ng Team Pinoy. 12-0. Aba, sounds familiar. 12-0. Parang 2007 din Ano po tanong niyo kay Senator Coco? Alam mo, Senator Coco, alam mo, pinsan ko yung asawa mo Alam mo, matinding katangian. Ako, sa pananaw ko, yung isang katangian ng isang mambabatas at leader ng bayan ay minamahal po siya ng kanyang pamilya at minamahal po siya ng kanyang komunidad. Kasi hindi ko talaga maisip paano nadanalo yung isang tao nationally na doon sa kanilang sariling bayan at sa kanilang sariling tahanan, hindi siya minamahal. Pinsan ko po yung kanyang dating may bahay. At talagang ninapitan niya po ako at sinabihan niya ako that she is a battered wife. Now, let us be honest, for the Filipino women, sa lahat ng kababaihan dito sa ating bansa, bakit ganun ang nangyari po? Sa aking pinsan na may karapatan po ako magsalita. Dahil siya po ay kamag-anak, nagabakolod po kaming dalawa. Kung totoo po yun, dapat bang manatili isang tao sa pwesto na doon mismo sa loob ng kanyang tahanan, hindi po siya minamahal? Go ahead po, Senator Coco. Well, number one, wala naman sigurong karapatan si Mix to say na sa loob ng tahanan ko, hindi ako minamahal. Wala naman siya rin sa tahanan ko. But number two, maganda siguro kunin niyo mismo yung version galing kay Jewel sa strange wife ko. Kasi in the first place, paano naman siya magiging battered wife? Kasama namin yung mama niya sa aming bahay. So, well, baka ginatungan na lang yan because politika na. And then, number 3, alam nyo, hindi pa tapos yung aming marriage. I mean, we are still trying to resolve it. So, itong tanong ni Migs is he's trying to destroy my marriage. Actually, ngayon, you're behind developments already. Nag-uusap pa kami. We're trying to save our marriage. But you're making it a national issue. You want to destroy our marriage because of for political purposes. Alam mo, Anthony, as if ganyan kababaw ang ating mga botante. Alam mo naman, Anthony, binibintangan niya ako ng Mandaraya. Di ba below the belt yun? Mas magrabe pa yan. Krimen yun. Hindi ko naman ginagawa yung mga sinasabi at binibintangan sa akin. At yung mga sinasabing haka-haka, hindi po totoo yun. Kasama ko po ang asawa ko. Nandyan ang may bahay ko. Kasama ko po siya. Nakunento po ni Jewel sa akin. Umiiyak pa siya sa mga nangyayari. Ang hinahanap kong katangian ng isang leader, ang may puso. Hindi lang may paninindigan, hindi lang may track record. Dapat may puso, pagmamahal. Alam mo, para follow-up question yan, Okay. Kasi binubuhay pa rin niya yung issue na gusto niya sirain yung marriage ko actually,
Yung pandaraya ni Mig Zubiri, na kaso yun. Trinayal, may findings, may decision. Ito, version lang niya na kinausap siya. So, ang mabuti siguro, kung talagang gusto mo isali yung pinsan mo sa national debate, interviewin niyo siya at baka iba na po ang sasabihin niya ngayon. Because I am telling you, yung mga imbentong kwento na yon ay nalampasan na po niya yon. Siya na po humingi na ng tawad. We are trying to save my marriage and no Mig Zubiri will be able to destroy my marriage for political purposes. Oh, good for you. Thank you. Ako'y natutuwa sa kanya. Pero yun nga lang, ha? Yun lang, Anthony. Yun lang. Yung gusto ko lang sabihin. Kasi, alam mo, matindi yung sinabi niya po sa amin yan, humingi po siya ng saklolo. Humingi po Kailan talaga ba siya ng ito? saklolo. Yung naghiwalayan sila. Humingi po siya ng saklolo. Takot na takot po siya na lumapit kahit kay ninong tao. Eh, kinausap po niya ako. Sabi ko, wala akong magagawa. Wala po akong Well, kapangyarihan. alam mo, paulit-ulit na Ako'y, naman ito. So, if, baka una sa lahat, baka ma-libel ko na ito si Mig Zubiri. Number 2, basta, ang gusto kong sabihin, huwag tayong hearsay na nakikinig tayo sa quotation galing kay Mig Zubiri, nakalaban namin sa politika. Huwag tayong gano'n. So, kung gusto natin malaman ang katotohanan, interview her, and then I'm telling you, nagbago na po ang ihip ng hangin. We are trying to save my marriage. That's why I am still against divorce. Kasi kung meron divorce ngayon, nahinto na sana yan, but because walang divorce, nagtsatsagaan kami sa isa't isa, trying to explore ways to save the marriage. And no Mig Zubiri, kahit ulit-ulitin mo yung kwento na yan, will be able to destroy my marriage because of politics. Kasi dapat, mga ganitong problema, tanggalin natin sa politika. Pero Anthony, hindi pa niya sinasagot yung aking tanong. Yung tanong ko lang, di ba, katangian ba yan na hinahanap ng taong bayan sa isang leader? Na mahal siya na kanyang pamilya at mahal siya na kanyang komunidad. Hindi pa niya sinasagot po. Yan ang hinihintay ko. Mahalaga ba sa kanya yan? Oh, of course, sobra ka naman. Common sense na yun. Pero ang gusto ko sabihin, wala kang karapatan nga to say na, ay si Coco hindi mahal sa kanyang pamilya. Eh, wala ka naman doon. Paano mo alam? O when my two boys see me, they run to me, nakasmile. But you are not my boy. So, pwede ka nakasibangot sa akin, but you are not my boy. Sandali na po, gentlemen. Gusto ko lang bagitin, kung gaano kasama ang pakiramdam ko nung tinatawagan niya po akong Mandaraya, ganoon din po ang feeling niya pag tinatawagan siyang tormentor na kanyang asawa. Di ba? Kasi yan ang haka-haka. Masama ang loob niya, Pero masama din loob ko. Pero So, iba issue kasi sana- yan, Tunying, sana kasi po, yung kaso ni Mig Zubiri, may desisyon po ng SET. May findings of fact, may desisyon. Meron akong mailalabas na papel. Sa kanya, kwento niya. Nakwenentuhan siya. So, Hindi lang kwento malayo po. nun. Sandali lang Meron po, pa, gentlemen. meron pa po akong text message, Anthony. Nasa akin pa yung mga text messages. Kaya sabi ko nga, kung gaano kasama loob niya sa isyong ito, ganyan kasama loob ko pag tinuturing niya akong Mandaraya na wala namang katotohanan. Okay, gentlemen. Actually, to clarification, hindi na masama ang loob ko because meron na nga developments actually. Na, mabuti na nga to pala wala tayong divorce kasi habang wala pang divorce, ay nagtsatsagaan talaga yung parties involved to try to save the marriage. Importante, well, ako po ay nagagandahan sa balita na medyo umiigi na po yung sitwasyon. Para po sa inyo. Mabutit ginawang national issue ni Mig Zubiri ang isang off-limit sana na topic. Opo, mabuti na lang po yan. Pero hindi na po ako magtatanong doon, gentlemen. Meron po kami isang segment dito sa ating palatuntunan. Ito po yung tinatawag namin dugtungan. Ayan. Meron po akong sasabihin kataga at kayo po ang tatapos ng pangungusap kung pwede. Hindi magaling sa Tagalog. Opo, sasabihin niyo po ang unang papasok sa isip niyo. Para kay Senator Coco Pimentel. Hindi na kami magiging magkaibigan ni Mig Zubiri. Kasi, ano ba, kayo yung nagsasalita. Hindi na kami magiging magkaibigan ni Mig Zubiri. Hindi na kami magkakaibigan ni Mig Zubiri kung mandadaya siya ngayong 2013 elections. Okay. Maraming Paano salamat. ko lang magagawin yun? Wala naman ako sa kapangyarihan. Okay. Para kay Senator Mig Zubiri, ito po yung para sa inyo. Hindi ako dapat madiin sa dayaan, kundi Kundi yung mga nakakulong na. Yung mga nagsabi mismo na sila nandaya para sa halalan. Nandun na sila sa kulungan. Kaya yun ang may mga kasalanan. Wala naman po yung kasalanan yung mga kandidato. Sa Mandaraya ho talaga si GMA para sa inyo. Hindi, sinasabi ko, sino ba nagsalita? Si Ampatuan, si Bedol. Akala ko po kasama si GMA. So hindi po kasama si GMA doon sa binabanggit. Well, depende, may kaso naman po siya na yun, di ba? So let the wheels of justice go. Pero yung mga nag-admit,
sila nag-admit na Opo. nagdaya. At Talaga dapat madiinan yun. na-interview ko po sila doon, Opo, Senator opo. Mix. Okay. Gentlemen, maraming salamat po sa inyong oras. Nako, ako po ay... wala po tayong pagdulas ng pawis yan. Pero natutuwa ako. Ang importante po dito ay na-ventilate po ang mga issue at meron po akong exclusive na pag-usapan tuloy sa oras na to. Good luck po sa inyo. Oh, thank you. Opo, Salamat, lalo na po salamat. sa inyong binagyan. Salamat. Senator Mix, salamat po sa inyo. Salamat. Senator Coco. Opo. At katulad po ni na Senator Coco at Senator Mix, kasama rin po kami ng buong bayan na nananabik na makakita ng malinis at walang bahidungis na halalan. Gusto po nating mangyari ito para maiba naman ang ending ng mga halalan sa ating bansa. Dahil palagi nilang sinasabi ng dalawang uri lang daw ang politiko sa Pilipinas. Isang nanalo at isang nadaya. Hanggang sa susunod na linggo, dito lang sa ating Mano-Mano. Mano-mano pala. Mano-mano, gano'n ha. Thank you.